Ilang araw lamang ang nakakalipas mula nang matapos ang suspensyon ni Jimmy Butler sa Miami, may lumabas nga pong balita na suspendido na naman ito ng 2 beses na pagkakataon. And this time, sinuspendito ng 2 laro matapos siyang hindi makasama sa flight ng team. Kaya dahil sa nangyaring ito, madadagdagan na naman ang mawawalang pera ni Jimmy Butler sa kanyang sweldo na umabot na nga po ng $2.4 million mula nang masuspende ito ng 7 games. As of now, nagmamatigasan pa rin ang kampo ni Butler at ang Miami Heat dahil kahit gaano kagusto ni Butler na umalis, wala pa rin naman nga silang ginagawang trade. Kaya upang masunod nga ni Pat Riley ang kanilang superstar, wala silang ibang choice kundi gipitin na lamang ito sa pagsususpindi sa kanya ng walang sweldo. At hanggat hindi nakakagawa ng trade ang Miami kay Butler, mas lalaki pa ang pera na ibabawas sa kanilang superstar at iyon ang nakakalungkot kay Jimmy Butler. Samantala, mismong si Draymond Green na ang umamin na malabo nga talagang makapasok sa playoffs at maging sa play-in ang Golden State kung magpapatuloy ang malalamyan nilang performance. Ibig sabihin, kailangan nga talaga ng general manager na si Mike Dunleavy na gumawa muli ng bagong move. Pero ngayon, hindi na nila kailangan pa ng maliliit lamang na trade bagkos mas kailangan nga nila ng malakihang pagbabago kagaya ng pagkuha kay Nikola Vucevic na siyang pinaka-priority ng team. Ayon sa ilang mga analysts, si Vucevic ang pinakamalaking pangalan na posibleng masungkit ng Warriors sa market. Bagay rin naman ang playing style nito dahil gamit ang kanyang rebounding ay matutulungan nga nito ang Warriors na hindi madomina sa ilalim. Ang kaso, as of now, nagmamatigas pa rin ang Warriors na hindi ibigay sa Bulls ang hinihinging isang future first round pick kapalit ni Vucevic. Kaya babala ng ilang mga analyst, isang pagkakamali ito dahil kung sakali mang merong isang team na magbigay sa Bulls ng first round pick, siguradong mauunahan at maaagawan pa sila sa pagkuha sa kanya. Samantala, bago pa man magsimula ang laro ng Los Angeles Lakers at Boston Celtics, inanunsyo na ng Celtics na maglalaro dito ang halos majority ng kanila mga key player. Kaya mukhang totoo ang balita na gumagaling ang player kapag nakakalaban ng Lakers. And since kumpleto ang lineup ng Boston, dehado na naman dito ang Lakers kahit man sa Los Angeles gaganapin ang laro. Pero sa kabila niya, nagawa pa rin naman ng Lakers na maagang makalamang sa umpisa matapos maging mainit ng husto ang shooting ng halos lahat, lalo sa 3-point line. Pumapasok nga ang majority sa mga binibitawang tira na hindi nila nagagawa ng mga nagdaang laro. Naging sobrang agresibo rin naman sina LeBron at Davis sa ilalim. Meron nga pong nasasagot ang Lakers sa lahat ng ginagawang scoring run ng Boston Celtics, kaya umabot sa double digit ang kalamangan. Subalit, hindi rin naman basta nagpatalo ang Boston dahil sinubukan nga po ng mga players na humabol sa second half. Ngunit kahit ano man nilang gawing run, sinasagot ito palagi nila LeBron at Davis. Naging difference maker nga dito ang pag-step up ng ilang mga role player ng Lakers na siyang literal nagpapanalo sa game laban sa Boston Celtics.